Matapos ang matagal na panahong paghihintay, nag-umpisa ang chapter sa eksplosibong palitan ng suntok sa pagitan ng champion at ng tigre. Kaliwa ni Ricardo sa kaliwa ni Sendo, ngunit mukhang si Ricardo pa rin ang nakalalamang sa laban. Sinalo ng mukha ng challenger ang kaliwa ni Ricardo at na-block naman ng champion ang tirada ng challenger. Isang direktang atake, sigaw ng isang manonood, naku po! Na-block yung atake niya, mukhang hindi ito magiging isang dual exchange, dagdag pa ng isa. Sabay ang atake at depensa, nakakamangha ang champion. Ngunit napaisip ito kung ano na ba ang susunod niyang gagawin. Pero sa gitna ng laban ay may nangyaring kakaiba. Napansin din ito ng mga manonood sa buong arena. Hajime no Sendo Chapter 1512, aiming for a dual knockout. Biglang may dugong umagos sa bibig ng kampyon. Paano kaya siya tinamaan? Pero kahit gano'n ang nangyari, ay kalmado pa rin ito at maiging inoobserbahan ang kanyang katunggali. Napatanong sandali ang mga manonood at sinabing, yung nasa bibig ni Ricardo, di ba dugo yan? Lahat ng tao sa arena ay nagulat sa nangyari. Tumawa ng bahagya ang tigre at mukhang naginhawaan sa pangyayaring iyon sabay sinabing, nakahinga na ako ng maluwag, pakiramdam ko nakikipaglaban ako sa makina. Pero ano yung kulay pula sa bibig mo? Parehas ng sa akin. Nagtatalo pa rin ang mga manonood kung talagang may suntok na nakatama kay Ricardo. Pero kita naman ng lahat na ito ay na-block, ngunit may dugo. Ibig sabihin may pinsala. Biglang hiyawan ng mga manonood sa arena. Nakakabinging ingay ang sinisigaw ng mga ito habang nasa gitna ng ring ang dalawang boksingero. Napatanong si Miyata kay Ippo tungkol kay Ricardo. Tinanong niya kay Ippo kung kailan pa nakita nating nagdugo si Ricardo nang dahil sa isang suntok dahil napakabihira itong mangyari sa katulad ni Ricardo. Naalala ni Ippo ang laban niya kay Warley kung saan nagdugo rin ng bahagya ang kanyang bibig. Dagdag pa nito na nangyari din yon sa isang malapitang distansya kung saan sinubukan niyang tapusin ang laban. Napakataas ng kumpiyansa niya doon na matatapos ang laban kaya ayos lang siya makatamo ng kaunting pinsala. Ano sa palagay mo sa sitwasyong ito? Napunta ang sumunod na panel sa naka-open stance na tigre nasa middle range at unting-unting lumalapit sa champion. Itinuloy ni Ippo ang eksplanasyon niya na sa tingin nito ay nagbabago na ang sitwasyon at mukhang sang-ayon din si Miyata. Napansin nila na dahil sa ginagawa ni Sendo ay hindi na maialis ni Ricardo ang kanyang kanang depensa at mistulang napako na ito. Nagsisigawan ulit ang mga manonood na lapitan pa niya si Ricardo at nagcha-chant ng kaunti na lang. Kaunti na lang. Todo cheer pa rin ang mga manonood habang papalapit at naka-open stance si Sendo. Pero sa isip ni Sendo ay pati siya ay naiinis ng kaunti sa ingay dahil galing ito sa kanyang home ground. Pero iba naman sa champion, kalmado pa rin ito at walang emosyon. Sa gisag ng napakaraming laban na pinagdaanan sa iba't ibang sitwasyon, napaisip si Coach Yanaoka na wala pa ring pagbabago kay Ricardo, hindi pa rin mabasa ang iniisip. Pero sigurado siya na nagsisimula ng lumaki ang pressure sa laban. Napansin ni Sendo na hindi sumusugod si Ricardo at napatanong kung bakit ayaw niyang lumapit. Nasabi nila Miyata at Ippo na sa simula pa lang si Sendo ay isang boksingero na hindi nag-aantay. Habang papalapit si Sendo ay may iniisip ito. Sa totoo lang, mula ngayon hanggang kanina pa ay mas maingay ang loob ko kaysa ingay sa labas. Humakbang paabante si Sendo habang sinasabing, heto na. Unang bumato ng kaliwa ang tigre ngunit hindi na ito blinok ng champion. Nag-sidestep ito para makaiwas. Sinundan niya ito ng isang kaliwa habang hindi pa nakarecover si Sendo ngunit napansin ito ng tigre. Nakikita ko ito. Nakikita ko ang suntok kahit malabo. Sigaw ni Sendo habang papalapit sa kanyang mukha ang tirada ng champion. Kahit ilang suntok pa yan ay kaya kong tiisin. Sa ibabang panel ay inihanda ni Sendo ang kanyang sarili upang saluhin ang kaliwa ng champion. At dito na nagtatapos ang chapter mga kaibigan.
Halos isang buwan din nating hinintay ang pagpapatuloy ng laban. At kung tama ang translation natin, to be continued on the next issue, may posibilidad na walang break next week at tuloy na ang serialization. Pero bago tayo magtapos, ay shoutout muna sa ating mga viewers. Patuloy lang pong mag-comment at may tsansang maisama sa susunod na video. Please like, share, and subscribe. Take care po, and God bless.